Hindi naglalabas ka ng topic, di nalalaman ko yung stand mo. Ay, parehas pa naman. So, ilang minutes ang question? 10 minutes. So, 10 minutes cross-examination, no? Proceed tayo for Cyrus. Cross-examination. 10 minutes. Go. Ang katanong? Yes. Sige. Bro, may talata ka ba na may spiritual sabat? May talata ka ba na binanggit yung spiritual sabat? Sige. Yung Mateo 11:29, meron. Spiritual sabat nakalagay doon? Litra por litra ba yung tinatanong mo? Yun, panghingang Cut the time. Cut the time. So, nasa proseso ka ng pagsagot. Wala ka sa terminong magtanong. Proceed for the question. Sabi mo kanina, pinawi na yung sabat. Tama ba? Sinabi ko yun. Nakasulat yun. Ang pinawi ba at inalis parehas? Doon sa kabilang sitas na binasa ko, merong inalis. Cut the time. Cut the time. 9 minutes, 19 seconds. Categorical question. Parehas pa. Proceed parehas for the pa answer. Yung pinawi at inalis? Magkasing kahulugan. Synonymous. Granted. Ang pinawi Next question. at ang inalis? Sige. Magkasing kahulugan. Granted. Next question. Sige. Ito yung tunod-sunod ko na tanong, no? Yung sa Lamentation at sa Hosea, paano Kristiyano ba ito? Yan ay hula ng Diyos. Cut the time. Kristiyano ba ito? Categorical, yes. Bro. Yes, nangyari yan sa panahon ng Kristiyano. Kinumpirma yan sa Colossians 2:14 hanggang 16. Colossians 2:14, no? Sinabi ba doon na inalista ang Sabat sa Colossians 2:14? Binanggit doon, pinawi yung mga nasulat na ganyan. Ang inalis ang Sabat sa Colossians 2:14? Pinawi nga pinawi. Magkasing kahulugan lang yan. Sigurado ka? Nababasa yan. Sige. No? Tanong lang bro, ilang uri ng utusan ang alam mo? Utos? Kung utos ang tatanungin mo, napakaraming utos. Halimbawa, yung utos na gumawa ng arka, utos yun. Napakaraming utos talaga, hindi ko mabilang kung ilan. Ilang uri ng utos ang alam mo? Uri ng utos? Anong klaseng uri ng utos? Ganito. Merong utos ng Diyos yan Merong utos ng tao. Merong utos ng sarili mo. Yun, ganyan sa Biblia. Utos ng Diyos, utos ng tao, at saka utos ng sarili mo. Sa utos ng Diyos, ilang uri ng kautosan ang alam mo? Uri ba tinatang mo? Sit? Siguro baka ibig mo sabihin yung sit. Halimbawa, meron. Cut the time. So, 7 minutes for 36 seconds. I-remind ko ulit, Sam, hindi ka pwede magtanong. Proceed for the answer. Okay, sige tanong. Sa utos ng Diyos, ilang uri ng utos ang alam mo? Marami. May utos ang Diyos sa panahon kay Adan, may utos ang Diyos sa panahon ni Noe, may utos ang Diyos sa panahon ni Moises, may utos din sa panahon ng mga Kristiyano. Hindi ko sinabi na may mga utos siya doon. Ilang uri ng utos ang alam mo? Pwede bang paki-clarify mo or paki-elaborate mo yung salitang uri kung ano yung tinutukoy mong uri? Next question na lang. Pag sinabi bang shadows of things to come sa'yo, inalis ang kautusan? Ayon sa Colossians 2:14. Yung shadows, sabi, aninag yan Ang sinabi kong inalis, dun sa sinabing pinawi. Hindi dun sa shadows, dun sa sinabing pinawi. Yan yung sinasabi ko na inalis, magkasing kahulugan. Pero tama ba, yung sinabi mo, itong Lamentation, tsaka Hosea, inamin mo na hindi ito sa panahong Kristiyano? Sabi ko, sa panahon ng Kristiyano ang katuparan yan. Yan ay hula doon sa panahon nila. Sa panahong Kristiyano. Sa katuparan yan, yung kinumpirma nga yan sa Colossians 2:14 hanggang 16. Okay, inalis na kumbaga, no? Ang katuparan, Colossians 2:14. Saan dito sa Colossians 2:14 na inalis na ang kautusan? Yung sinabing pinawi, yan.
Nasa 2:14, pinawi mga kautos ang nasulat. Pag sinabing pinawi, wala na. O kapag sinabing pinawi, so ibig sabihin nga yan, inalis, no, tinanggal, ganun. Yan yung Inalis. kahulugan sa salitang pinawi. No? Anong version yung Bible mo? Marami. Anong version yung sinabi mong pinawi? Sa Tagalog. Ano ba? Tagalog ang Biblia, no, to, di ba? Kumbaga King James to na tinagalog. Yung Colossians 2:14. King James to siya na tinagalog, yung Tagalog at Tagalog ang Biblia. Ito lang yung Tagalog ko dito na available. Sige. Dako tayo sa sa 1 John 2:7. No? 1 John 2:7. Sabi mo, simula ng pangangaral ni Kristo, yung sa 1 John 2:7. Nakalagay ba rito na simula ng pangangaral ni Kristo? Kung letra por letra, siyempre wala. Pero kung iintindihin mo yung sitas, yung sinabing dating utos ang salita na inyong narinig. Diba? So, yan yung mga pangaral ni Kristo. So, ibig sabihin, hindi nakasulat dito yung sinabi mo na nagsimula na sa panahon ni Kristo. Siyempre, sa letra hindi, pero sa diwa nandyan. Sige. Anong talata yung diwa na sinasabi mo? Nandyan din ang diwa nga sa talatang yan na binanggit mo. Dito? No? Anong mga kautusan ang utos ni Kristo? Marami, no? Marami sa mga Sige, bagong magbigay. utos. Sabi mo, ito ay new commandment, no? Ano yung new commandment na binigay? Yun na nga, yung nakasulat sa Mateo 11:28 hanggang 29. Ito, utos to eh. Yan yung mga Anong utos na utos binanggit, doon? babasahin ko ba? Ito, utos, magseparito sa akin. Utos yan, magseparito sa akin. Kayong lahat ng papagalat ng bigatang luba at kayo aking paghingahin, no? Pasanin, So, hindi no? Yung mo alam salitang kung pasanin, utos yan. Oo. Yung So, hindi mo salitang alam kung ano magseparito, yung new utos yan. commandment. Oo. Utos to sa mga apostol. Tama ba? Utos yan, no? Sa mga susunod kay Kristo. Siyempre sa apostol din. Sige. Dako tayo sa Hebrews, no? Hebrews chapter 4, verse 8 o verse 4:9. Sinabi mo kanina. Sino nagsasalita doon? Ang nagsasalit, aling itong nasa verse 8? Oo. Sino yung nag-utos doon na magbibigay ng rest sa verse 9? Ang Diyos. Ang Diyos. No? Ang nag-utos dito. Sa Diyos. verse 8, sino nakalagay dyan? Ang Diyos siyempre yung Sino sinabi yung niya alin dito? Nakalagay dyan At the ay time. Joshua. At the time. So, 3 minutes, 11 seconds. For the last time, Sam, di ka pwede magtanong. Ang tanong ay sa verse 8. Di mo pwedeng balikan ang tanong yun. Ay, hindi ko binalik. Kumbaga, kina-clarify ko lang kung alin puntong tinatanong niya. Hindi yan pagtatanong. Yan ay clarification. Clarification is question. So, hindi ka pwede magganon. Clarification to his question. Hindi pwede. Sige. Proceed for the question. Nabasa mo ba yung konteksto nitong Joshua, itong Hebrews 4:8? Nabasa mo ba yung buong konteksto? Saan nagsisimula ang konteksto nito? Okay. Anong talata? Siyempre sa verse 1. Sa verse 1. No? Hindi ba sa chapter 3, verse 7? Siyempre magkadugtong yan eh. Pero nasa verse 1 yung kumbaga may pahingang binabanggit. Diba? Sabi mo, nagkaroon ng pagpapalit ng utos. No? Nakasulat yan. Anong talata? 7:12 ng Hebreo. Hebrews 7:12. Anong uri ng kautusan yung sinasabi dito? Yung kautosang pinamamahalaan ng mga saserdote. Ibig sabihin, kautusan to sa saserdote. May sabat ba na sinabi rito? Kautosang pinamamahalaan ng saserdote, isa dyan ang sabat. May sinabi bang sabat dito? Yang binanggit dyan na kailangan palitan ng kautosan, so yung salitang kautosan nakapaloob dyan yung sabat. At the time. Saan dito? Saan dito nakapaloob? At the time. Yung salitang kautosan dyan nakapaloob. At the time. Mr. Moderator. Wala namang problema yung... Categorical question. Meron walang, ba?
O wala? Nagtatanong yung walang problema yung nagtatanong bakit nagreklamo mo dito? Kahit walang reklamo sa pagitan ninyo, Tama lang yun. Oo. categorical. Rules Okay na natin yung yan. tanong. Okay, sige na yung tanong. Proceed. So itong tinutukoy na kautusan dito ay tungkol sa Levitical priesthood. Tama ba? Tumutukoy yan sa kautosang pinamamahalaan nila. Ano yung kautusan na pinamahalaan nila tungkol sa Levitical priesthood na kautusan to? Isa na nga dyan yung kautosan patungkol sa Sabat. Ang mga pari ba nag-uutos tungkol sa Sabat? Yes, sila nagpapatupad yan. Yan yung kanilang pinamamahalaan, yung pinangangaral. Ang mga Levita ba nag-uutos sila tungkol sa Sabat? Yan nga yung pinamamahalaan nila. Oo nga. Ang mga Levita ba nag-uutos tungkol sa Sabat, bro? Oo, kasama yan sa kanilang pinag-utos or pinamamahalaang utos. Sige. Sinabi 1 mo minute. kanina sa may... Oo. Tungkol dito sa sa sinasabi mo mga bagong utos. Okay, maraming bagong utos ang binigay ng Isaiah. Isa na nga dyan yung nakasulat sa Matthew 11:20-20. Yun na yan ay galing din talaga sa Diyos Ama. Yun lang? Marami nga. Ito, halimbawa, Mateo 5:21, no? Bagong utos yan. Kasi ang utos kanila noon, yun lamang nakasulat sa 5:20, di ba? Utos sa 5:20, huwag ka pumatay. Pero pagdating kay Kristo, ito, sinasabi ko sa inyo ngayon. Di ba? So, ito, kumbaga, makikita natin, utos na naman yan na bago, na Next question. wala sa panahon ng una. Sige, yun lang. Anyway, ko na yung time. Okay, 5, 4, 3, 2, okay. So, 10 minutes cross-examination for Samuel. Proceed. Okay. So, tanggap mo ba, Cyrus, no, na ang pagkasaserdote ng mga Levita ay pinalitan? Pagka-sacerdote, pinalitan. Ito yung utos na pinalitan. Tanggap mo ba na ang pagkasaserdote ng mga Levita ay Tanggap pinalitan? ko. Tanggap ko. Okay. Tanggap mo ba na yung mga utos na kanilang pinamamahalaan ay pinalitan din? Pinalitan ang Utos Levitical... na kanilang... Oo. Ito tanong ko. At the time, 9 minutes, 24 seconds. Categorical. Tanggap o hindi tanggap? Proceed for the answer. Sige, tanong ulit. Ito tanggap mo ba na ang mga utos na pinamamahalaan ng mga saserdoteng Levita ay pinalitan din? Tanggap ko na yung pinapamahalaan nila. Ito yung mga utos regarding priestly, Levitical priesthood. Ito yung tungkol sa paghahain ng mga hayop, no, at mga kautosan dito. Tanggap mo. Ito yung Levitical priesthood. Oo. Okay, tanggap mo naman pala. Okay. Ito tanong, ang mga saserdote ba? Ang mga saserdote ba na mga Levita nagpapatupad ba ng Sabat o hindi? Sumusunod sila ng Sabat. Sumusunod. So nagpapatupad sila ng Sabat. Sila ay nagpapatupad ng Sabat. Salamat. Aminado ka naman pala. Aminado ba itong kausap natin? So ito, sa Sam, pakiiwasan yung side comment. Okay. Sa Hebrews 4:9, ang sabi, may natitirang isang Sabat. Tutol ka ba o sangayon? Tutol. Ulitin ko lang yung tanong ha. Tutol ka ba or sangayon na meron na lamang natitirang isang Sabat? Tutol ako. Tutol ka. Ito. 8 minutes. Okay. So, yan bang sinabing natitirang Sabat? Sino may sabi niyan? Yung Diyos o kalaban ng Diyos? Ulit pa yung tanong. Okay. Yun bang nakasulat sa Mateo 4:9, Hebrews 4:9 ang sabi, may isang natitirang Sabat. Kaninong salita ba yan? Sa Diyos or sa kaaway ng Diyos? Sa Diyos. Sa Diyos. Okay. Yang salita ng Diyos na yan, tutol ka, tama? Hindi. Ulitin ko yung tanong, yun bang sinabing may natitirang isang Sabat sa ngayon ka o tutol? Tutol. Okay.
Sige, kayo na bahala. Sabi niya, Side comment, please. Total na. Proceed for the question. okay, ito tanong. Sabi mo kanina, walang mababasa na inalis na yung Sabat. Tama? Tama, pero walang mabasa sa Okay. New Testament na sinutos ng Panginoon o ni Jesucristo na inalis Okay. ng Sabat. Ang binanggit mo lamang Okay. ay sa Old Testament times. Okay. Sabi mo walang mabasa sa New Testament. So, inaamin mo ba na sa Old Testament ay mayroong mababasa? Mayroong mababasa para sa mga hindi Meron sumusunod. pala. Okay. Merong mababasa. Okay. Sino ba yung nagsasalita doon ng sinabi ay inalis, no? At saka pinawi? Sino yung nagsasalita doon? Latag mo yun eh, hindi ko alam. Hindi mo alam. Next question, please. Hindi ko latag yun eh. Granted. Next question. Okay. So, yun bang sinabi ni Pablo, no, na huwag nang maghatulan patungkol sa Sabat? Tama ba yun o mali? Tama. Ang Tama sinasabi yun. ron ay huwag humatol. Pero mayroon pa rin mga humahatol regarding Okay. sa Sabat. Tama pala. At ito yung mga shadows of things to come. Okay. Ibig sabihin, ito yung Ito, dumating tanong. na. Ito yung anino from the Old Covenant to New Covenant. 15 seconds. Tanong. Next question. Kung hindi na pwedeng humatol, no? Ito tanong. Tama ba na hindi mo na susundin yung utos sa ikapitong araw ng Mali. Sabat? Mali. Okay. Kung yung pagsabi mong mali, yan ba'y matatawag natin na hatol o hindi? Mali. Dahil ang utos ng Dili. Diyos ay sundin ang kautusan. Yun bang sabi mong mali, yan ba'y hatol o hindi? Mali ang iyong sinabi. Cut the O ang time. iyong tanong. Yan nga, ang Cut tanong the ko nga, time. yan Cut bang the time. sinabi mong mali, the time. hatol ba yan o hindi? Cut the time. Hindi. Cut the time. So, 5 minutes, 10 seconds. Categorical. Pakisagot, please. Proceed for the answer. Sige po, tanong po ulit. Okay. Ang sabi mo kasi, no, na sangayon ka, no, na huwag na maghatulan. Sabi ko sa'yo, tama ba, no, na hindi na natin gagawin yung sa ikapitong araw na Sabat, yung mga palatuntunan doon, yung mga iniutos sa panahon na yun. Tama ba o hindi? Ikaw lang latag mo yata yan, hindi ko latag yan. No? Kung tama ba, Granted. Hindi gawin, Next hindi- question. Okay, sige. Ito. Next question. Binasa mo kanina yung Acts 1:12. 12 yun, no? Ito. May binanggit dito na isang araw ng Sabat lakarin. Okay. Utos ba dito na mag-Sabat o hindi? Utos ba to? Hindi. Hindi, Hindi to, dahil ito ay pinagpapatuloy na lamang nila mula sa Hindi sa lumang to, sa Old Covenant to New Covenant. Ibig sabihin nito, wala pa ring inaalis Okay. at Kung nagpapatuloy pa rin hindi ang Sabat. utos, ito. Kung hindi utos, dapat bang ganapin o hindi? Stud mo yata yan, bro. Hindi. Cut Kasi the time. ginamit itong sitas na to. Cut the time. Cut the time. 3 minutes, 55 seconds. So, the question is related on what you said. So, proceed for the answer. Sige pa, tanong ulit. Okay, kasi sabi mo kasi hindi utos itong Sabat na nakasulat dito. So kung hindi utos, dapat bang sundin o hindi na? Dapat sundin dahil ito ay utos mula sa Old Covenant to New Covenant. Ito ay nagpapatuloy at walang inalis tungkol sa Sabat. Okay, alin ba talaga ang sagot mo? Ito ba'y utos o hindi utos? Ito ay utos mula sa Old Covenant to New Covenant. Ito ay nagpapatuloy. Ito yung shadows of things to come at ito ay naganap na. Parang magulo, no? Sabi niya kanina, hindi na utos. Okay? Side comment, please. Okay, sorry. Okay, i-weave ko na yung time ko sa pagtatanong. Okay, so Proceed 3 na tayo minutes sa next 3 minutes 11 seconds. So proceed tayo for the rebuttal time, 15 minutes. Cyrus, proceed. Sige. 15 minutes para sa rebuttal, no? Malinaw dito na wala siyang kahit isang talata, merong spiritual Sabat, no? At sa patunay ito na hindi ito
ang natitirang Sabat na tinutukoy niya sa Hebrews Hebrews chapter 4 verse 8. Ang tinutukoy sa Hebrews chapter 4 verse 8 ay tungkol sa mga utos sa lumang tipan. Tinatanong ko siya kanina kung nabasa niya ba yung konteksto. Sabi niya, oo. Saan nagsisimula ang konteksto? Sa chapter 4. No? Which is ang konteksto nito, kung bakit terminong dapat lang makasagot. Hindi niya nabasa na ito pala ay mula kay Moises pagpasok sa Promised Land. No? Kung babasahin natin yon, yung talata, yung konteksto na yon, no? Si Moises at si Josue ang sinasabi rito. Hindi nag-utos ang Misaya o si Rabbi Yeshua na may nahuhuling utos. Meron bang spiritual Sabat sa panahon nila Moises? No? Ang sagot ko ay wala. Walang spiritual Sabat noon. Paano nagkaroon ng spiritual Sabat sa panahon ni Josue na pinapalabas ng ating kasamahan na ito pala yung natitirang Sabat doon. Yung Sabat na hindi nila ginagawa, ito yung mga hindi nakapasok dahil sila ay matitigas ang ulo. No? Matitigas ang ulo at hindi sumusunod sa kautusan. Kaya hindi sila nakakapasok sa kapahingahan. No? At yung isa pang Sabat na yon ay ang Sabat na yon ay yung mga nakapasok sa Promised Land o yung mga nakapasok na dahil sa pamamagitan na ni Josue. Tandaan natin, si Moises ang namuno noon na matitigas ang ulo. Kaya nga halos lahat ay namatay maliban lamang sa 2 tao at isa na dito si Josue. Ibig sabihin sa pinapamahalaan ni Josue ito na ay ang mga bagong henerasyon na marunong na sumunod, no? At mga batang henerasyon na wala na yung matitigas ang ulo. So anong Sabat na tinutukoy doon? Sabat doon na tinutukoy doon ay yung tungkol sa 7th day Sabat. No? Gaya daw ng pagkapahinga ng Panginoon sa ika-7 araw. Malinaw na sinasabi doon na ito ay 7th day Sabat. Dahil ika-7 araw nagpahinga ang Panginoon. At ito'y lumalaban sa kanyang latag na ito ay natitirang Sabat, no? Kaisa-isa ang pag-asa niya ay nawala pa. Nakakalungkot maisipin na itong sinasabi ng ating kapatid na natitirang Sabat ay unti-unti nang nalaglalako, no? Ang natitira niya na lang ay ang kanyang salita. Sinasabi niya spiritual Sabat. Wala na nga ako makita na nilalatag na spiritual Sabat, yung natitira pa ay wala na rin dahil ito pala ay sa panahon ni Josue o ni Joshua. No? Isa pang bagay. No? Ang Sabat na ito, no, na sinasabi niya, yung spiritual Sabat ay kaya pahingahan sa pag-iisip o sa kaluluwa, no? So, pwede ba na ikaw ay araw-araw Sabat, no? Ito'y lang naman parang binigyan ka lang yan ng peace of mind ng Panginoon, no? Ang importante pa rin ang weekly Sabat. Ngayon magdadako po tayo na napapatuloy ba yung kautusan, no? Sabi po rito, kung babasa po tayo sa John chapter 4 14 verse 5, sinabi rito, if you love me, keep my commandments, no? At kung babasahin po natin yun, mababasa rin po natin yun sa Old Testament, Exodus chapter 20 verse 6, if you love me, keep my commandments. Paulit-ulit ang mga sinasabing talata, no? Ito ba ay utos ni Kristo? No? Utos ba ito ni Kristo? No? Ito ay pag-ibig sa Diyos. No? Hindi inaalis ang kautusan. Tinatanong ko siya kanina kung ilang uri ng kautusan ang alam niya. Sinabi niya marami, no? Hindi niya pala alam na meron pala mga kautusan tungkol sa priesthood o yung Levitical priesthood. Na itong mga utos na ito, paano sila maghahandog, pag-aalis ng taba, paano, ito yung parte na ito na dapat ihain, ito yung paglilinis, ito yung sinasabi na na inalis. Ito ay kasama na dahil ito ay nawala dahil nga wala na ang paghahandog. Wala ng ceremonial law na sinasabi ko kanina. Ang akala ng ating kasamahan na ito pala ay kasama rin sa Old Testament time o kasama ang Sabat. Tinanong ko siya kung may Sabat ba rito. Sumagot siya wala. Dahil daw ito yung inuutos daw ng mga priest. No? Pero ang tutuusin, wala naman siya mailatag na sinabi na dyan ay nakapaloob ng Sabat. Kahit hingan siguro natin siya mamaya ng talata, hihingan natin siya ng talata kung meron ba siyang may lalatag na inalis na ang Sabat. Kanina ko pa tinatanong kung may inalis na ba kautusan, no? Sumisita siya sa talata na Hosea 2:11 tsaka sa Lamentation 2:6, no? Na kung pagbabatayan natin kung ito ba'y panahon ng Kristiyano, no? Pinatunayan na sa latag ko kanina, nagpapatuloy yung kautusan. Merong spirit yung dilatag ko kanina na
merong Sabbath day's journey. Ibig sabihin ito ay literal Sabbath. Sinabi nito na sa Hosea at sa Lamentation na sabi rito na wala na daw ang kautusan. No? Pero bakit sumusunod pa yung mga Kristiyano sa panahon na to? Tandaan po natin ang tema, hindi po sa Old Testament time na inalis. Maraming hindi nananampalataya sa Old Testament time. No? At ang pinag-uusapan ngayon ay sa New Covenant o yung sa New Testament natin o sa mga panahong Kristiyano. At sa panahong Kristiyano, ako'y naniniwala na itong covenant na ito ay nagpapatuloy. Ang inalis lamang sa covenant ay yung priestly, Levitical priesthood at ceremonial law. Bukod doon, wala ka na mababasa sa konteksto. Kung babasahin natin sa Hebrews chapter 8 verse 8, no? Importante rin kasi binabasa yung konteksto, hindi lamang yung talata. Nakapaloob naman doon kung ano yung mga inalis. Hindi ko matutunan kung bakit sa inyo pinagpupulot nakasama doon ang Sabat. No? Hindi ko alam kung saan niya pinupulot nakasama daw doon ang Sabat. Sa bagamat wala naman siya nang basang Sabat. Mahirap lang na ipagdiinan dahil baka po kung anong mangyari sa aming pag-uusap. No? Kaya nga po, tinatanong ko na lamang siya ng maayos kung may meron ba siyang mababasa. No? At pinapakita halos sa lahat ng mga tanong natin, hindi po siya makasagot ng diretsyo sa ating mga tanong. Bakit? Dahil unang-una, para hindi niya napaghandaan yung ating mga tanong regarding sa Sabat. No? At nabibigla din siya sa mga tanong natin at sa mga sagot natin. No? Hindi ko na lang agad pinaliwanag dahil nga para lang ito sa rebuttal. Ang isa pang bagay, ano po, sa Hebrews, basahin po natin, ano po, para may basahin naman po tayo kahit paano. Sa Hebrews chapter 8 po, no? Ito ay tungkol sa high priest, no? Babasahin po natin yung konteksto po niyan. Ito po ay Hebrews chapter 8, no? Tungkol sa ano rin po ito, sa new covenant na tinutukoy dito. Ano ba pinagkaiba ng old covenant sa new covenant? Ang old covenant nasusulat sa bato, ang new covenant nasusulat sa isip at puso. Ano pinagkaiba? Meron ba pagkakaiba? Yun ang pinagkaiba, no? Bukod sa naganap, ano yung sa naganap? No? Kung babasahin natin yung Hebrews chapter 7 verse 11, ito ay Levitical priesthood, no? Ang sinasabi dito na ito yung talata, ito yung mga tinatawag po natin na naganap na, ito yung mga utos na nawala sa Levitical priesthood, no? Mababasa natin yan sa Hebrews chapter 7 verse 18. No, sabi dito, "For on the one hand, former commandments is set aside because of its weakness and uselessness. But on the other hand, better hope is produced through which we draw near to God." No? At ito yung sinasabi dito na dahil nga nandiyan na yung Messiah. No? Verse 23, "The former priests were many numbers because they were prevented by death by continuing in office. But behold, the priesthood are permanently because he continues forever." No? At sinasabi rin dito na ang Messiah na ang fulfillment na ito. Nakapasok din dito yung ceremonial law. Ang linaw ng konteksto nito, kung babasahin mo yung chapter 7, pumunta ka na lang sa chapter 8 bigla at babasahin mo yung Hebrews chapter 8 verse 13, sinabi rito, "Speaking a new covenant and makes the first one absolute." Ito yung sinasabi niyang pinawi na. Pero natanong ko siya kanina kung ang pinawi ba at ang inalis ay parehas, no? Sinabi niya magkaiba, no? Parehas lang daw pero magkaiba. Hindi ko alam kung ano talaga sinagot dito. Sabi rin sa verse 13, "In speaking a new commandment, he makes the first one absolute, and each becoming absolute and growing old is ready to vanish away." Totoo po ito na nakahanda na itong nababanish away dahil nga dito na yung new covenant. Ito yung shadows of things to come na mababasa natin sa Jeremiah chapter 31, no? 31, 32, no? Ito yung old covenant na nakasulat sa bato. Ito yung pinagkaiba nila. Ngayon, kung ipipilit natin na ang Sabat ay inalis na, wala kang mababasa sa konteksto. Andito yung konteksto sa May chapter 7, no? At andito yung sinasabi na better covenant, which is yung chapter 8. Ang kailangan na lang po natin gawin dito ay patunayan talaga na mayroong literal Sabat. Kung babasa po tayo sa Biblia, no, na Sabat,
ang Sabat po ay inoobserba ng mga apostles sa kanilang kinagawian o ng Misaya. No? Ano po talata natin dito? May oras pa po ba tayo, Mr. Moderator? Meron pa. Sige po. Sige po. Babasa po tayo 4 ng ilang minutes. talata. 4 minutes po. No, sige po. Magtitira naman po ako ng oras para hindi po masyado tayong gabihin. Ang isang Sabat, no, na pinagpapatuloy nila ay tungkol sa pagpunta nila sa sinagoga, no? Sabi rito sa may Acts, no? Acts chapter 18 verse 4, no? And he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and the Greeks. Sila ay lagi pumupunta sa synagogue every Sabbath. Ang synagogue ay bahay dalanginan ng mga Hudyo at dito sila nagsasalita, no? Bakit sila nasabi rito? He persuaded the Jews and the Greeks. Kapag kasi sa kaugaling ng mga Hudyo, hindi lang isa ang tatayo. Kailangan meron isa pang tatayo, 2 o 3 tatayo, pero sila ay isa-isa magkasalita, hindi sila nagbabangayan. Para yung mga nakikinig ay makapagtimbang-timbang. No? Ito ay every Sabbath, sinabi rito. Sinabi rin sa Acts chapter 13 verse 27, for they that dwell at Jerusalem and the rulers because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which she reads every Sabbath day, that have been fulfilled them in condemning them. No? Ito rin ay pinapakita lang dito na meron pala talagang mga pagtatalo, meron mga pag-uusap tungkol sa Sabat. At marami pa pong mga talata regarding Sabat. At kinakaraniwan ng mga Sabat na ito ay nagpapatuloy pa rin. Actually, hindi lang ito yung 7th-day Sabat. Papansinin niyo po nung namatay po ang Misaya, nag-observe din po sila ng Sabat noon. Ibang uri ng Sabat, nagpapatuloy pa rin. Na po, sinabi diyan yung Feast of Unleavened Bread. Ito ay Sabat. Kung nawala na yung Sabat, bakit nagpapatuloy pa ang mga Kristiyano na yun? Wala na ang Misaya, nag-observe pa rin sila. No? Isang uri pa rito ng Sabat. Bagamat hindi ito yung topic namin, pero pinapakita lang dito na ang Sabat pala ay nagpapatuloy. Hindi lang ang 7th-day Sabat. Hindi lang tayo makapaglatag ng maraming talata dahil alam natin na meron pa tayong iba pang makakausap pa regarding Sabat. At nandyan nga po sila na naikinig lang din. Siguro winibave ko na yung time. At babigay ko na po yung oras para kay Samuel. Okay, so winibid na yung 1 minute 30 seconds. 15 minutes. Presentation, Sam. Proceed. Okay. So maraming salamat, no. Itong kausap natin, no, masasabi ko, Stroban fallacy. Sinabi niya. Okay, para sa mga nanonood nating live, ang usapang ito ay sa pagitan ni Samuel Tahuda as MCGU at si Cyrus Kahayon as Judaism. Ang kanilang pinag-uusapan ay regarding sa Sabbath from Old Testament. Ang patutunayan ni Cyrus na nanatili yan hanggang sa panahon ng Kristyanismo. Tutol si Samuel dyan dahil spiritual Sabbath ang nasa New Testament. Okay, so for 15 minutes rebuttal, pasok. Okay, maraming salamat. So itong kausap natin ay hindi pala tinatandaan yung mga sagot natin sa kanya. No? Hindi siya nakikinig, kumbaga kasi sabi niya, hindi daw ako makasagot ng diretso. Iba daw yung, sabi ko, magkaiba daw yung pinawi sa ano. Kahit ang sinabi ko naman, magkasing kahulugan. So ito yon, no? Sabi niya, wala daw akong nabasa na spiritual Sabbath. Kumbaga, sarili ko lang daw yon. Pero kung natatandaan niyo mga kapatid, no, binanggit niya mismo sa kanyang presentation kanina na hindi siya tutol sa spiritual Sabbath. Kasi nga sabi niya, naniniwala din kami dyan, di ba? So, kaya nga, doon sa tema namin na tatayuan ko na spiritual Sabbath na ang natitira ngayon, hindi ko na dinitalye masyado kasi umamin na siya mismo kanina sa kanyang first stand pa lamang. Di ba? Inamin, narinig ninyo mismo yan. Inamin niya na naniniwala din kami sa spiritual Sabbath. Talaga namang mayroong spiritual Sabbath kasi nga sabi, papagpahingayin ang inyong mga kaluluwa, no? Or espiritu. So, spiritual Sabbath, yan. Kasi kaluluwa papagpahingayin, hindi naman yung katawan mo. Kaya, umamin ka mismo, edi syempre parang na rin sinampal yung sarili mo, inamin mo, tapos kalaunan, sasabihin mong
wala akong nabasang ganyan. Sariling paniniwala mo din pala yan. Isa pa, ito sabi niya kanina, mali daw yung nakasulat, no, sa Hebrews 4:9 na meron na lamang isang natitirang Sabat. No, yun pinakamatindi, grabe. Itong kausap natin pala, kumbaga walang walang kakaba-kaba na sinabi na mali daw yung sitas. Pambihira naman. Siya na mismo umamin na ang Diyos, no, yung kumbaga sa Diyos galing yung nakasulat sa sitas na yan, Hebrews 4:9. Tapos sasabihin niyang mali. Ano ba nga yan? Pinamalian ba niya ang Diyos? Kayo na ho, bahalang umusga. Ito pa sabi niya, wala daw akong nabasang inalis. Wala daw akong nabasa na pinawi. Naku naman, basa nga tayo. Ito, napakalina na ito binanggit ko ito kanina, pero babagitin ko ulit, no? Para naman talaga makita ng ating kausap, no? And he hath violently taken away his tabernacle, as if it is were of a garden, and he hath destroyed his places of the assembly. The Lord hath caused the solemn feast and Sabbath to be forgotten in Zion. Ano daw ang sabi? He violently taken away, no? And he caused the Sabbaths to be forgotten. Sinong may sabi? Yung Diyos. Pero anong sabi ni Cyrus? Wala daw ganun, pambihira. Tinututulan yung sitas, kayo na ho balang umusga. Ito pa, sa Hosea 2:11, ganito naman ang sinabi. Sabi niya, I will cause all their meat to cease. Ano ba yung cease? Kasi mahilig siya sa English, diba? I will cause also her mirth to cease, her feast days, her new moons, and her Sabbaths. Nako, ang linaw-linaw. Pinapahinto pala kasi ang sabi, cease, no? I will cause all her mirth to cease. Ibig sabihin, talagang pinapahinto. Cease ang sabi, diba? Kasama nga dyan sa pinapahinto yung Sabbath. Itong si Cyrus, gusto niyang ipagpatuloy, ano bang tawag doon? No? Ito, pakinggan niyo. Sa Roma 2:14, ito ating mababasa. Sabi dito, for the Gentiles which have not the law, though by the nature things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Diba? Kung yun palang mga hintil na hindi naman talaga kasama sa inutusan dyan sa Sabat na yan, tapos gagawin nila yan kasi iniisip nila na kasama kami dyan, nagiging kautusan na yan sa kanilang mga sarili, no? Kumbaga, sila na lang, kumbaga, yung nagsabi, utos din to. Di, kumbaga, hindi naman talaga yan sinabi ng Diyos. Kumbaga, sila na lang yung nag-aangkin, no? Na utos daw yan sa kanila, no? Gentiles tayo, Samantalang, yung utos naman noon, no? Ay ibinigay lang yun para sa mga Israelita. Siguro alam naman yan. Ito, babasahin natin anong katotohanan. Sa Psalms 147, verse 19, sabi, He showed his word unto Jacob, his statutes and his judgment unto Israel. He hath not dealt so with any nation, and as part of his judgment, they have not known them. Praise ye the Lord. So, sa Tagalog, siya hindi gumawa ng gayon sa limang bansa. Hindi napakaliwanag. Sa Israel lang pala iniutos yung mga utos na yan. Kaya kung ikaw hindi ka Israelita, is hindi ka kasama sa inutosan na yon. Kung susundin mo yun, nagiging utos na lang yung sarili. Kumaga naging walang kwenta yun. Kaya nga ang sabi ni Pablo, wag na kayong maghatulan patungkol dyan sa Sabat. Itong isa gusto pang humatol talagang kumukontra talaga sa nakasulat. Sinabi na nga ni Pablo sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa panikinom o tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o araw ng Sabat. No? Bakit Pablo? Bakit hindi na kami maghatulan patungkol sa Sabat? Ito yung rason niya 14, na pinawi ang usapang nasusulat. Yan naman pala Pinawi naman pala yung mga nasusulat na yan, no? Kaya tama nga naman, no? Yung Levitical priesthood, talagang pinalitan yun. Kasi yun nga mismo ang sabi sa Hebrews, 'di ba? Hebrews 7:12. Ganito, basahin natin. Ito, gusto ko lang pansinin niyo ito para hindi kayo maligaw. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserote, kailangan ng palitan naman ng kautusan. Englishin natin. Mahilig sa English. Sabi dito. For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. No?
gusto kong mapansin niya yung salitang also, 'di ba? Kasi sabi niya, ang pinalitan nito ay ang Levitical priesthood. Tama 'yon. Pero hindi lang 'yon, 'di ba? Kasi sa salitang also, ibig sabihin ay mayroon pa talagang iba, 'di ba? For the priesthood being changed. So, yan yung sinasabi na Levitical priesthood. Yan yung sa first clause. So, dyan talaga nakapaloob yung sinasabi niya na pinalitan yung Levitical priesthood. Kasi sabi nga naman, for the priesthood being changed. Levitical priesthood, yan. There is made of necessity a change also of the law. Pero itong also na binabanggit ito, ibahin mo ito, no? Bakit ba naman gagamitan ng salitang also? Kung ang tinutukoy na papalitan din, ayun din Levitical priesthood, di binanggit na nga sa unang clause aralan lang natin, no? Gamitan lang natin ng kaunting grammar, no? Ano yung function ng salitang also? Kasi nga yan, tumutukoy yan doon sa iba pa, bukod doon sa naunang nabanggit, di ba? So, may naunang nabanggit, binalitan ang Levitical priesthood, pinalitan din yung mga kautusan na kanilang, kumbaga, pinamamahalaan. Sabi niya, yun daw kautusan ng kanilang pinamamahalaan ay yun daw yung mga paghahandog. Nako naman, hindi yata niya alam yung mga biblical terms. Ito ay papaliwanag ko sa inyo. Sa Hebrews na nun, ipapakita ko lang yung kanyang, sabi natin, kakulangan sa kaalaman. Tagalogin lang natin. Ito. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanglibutan ito. No? Gusto kong mapansin niyo, di ba? Ito lang natin sapagkat hindi ang isang tabernakulo ang una na kinaroon ng kandilero at ang nangdulang at ng mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. So, merong binabanggit dito na palatuntunan. Para, gusto kong mapansin ninyo na sa kanya utos na lang lahat Parang nawala na sa kanya yung mga tinatawag na palatuntunan. 'Di ba? Yun hong mga paghahandog, under yan sa kategory na palatuntunan. Under yan dyan, palatuntunan yan. Kaya nga sabi, ang unang tipan din ay nagkaroon. So yun palang unang tipan, mayroon pala yung mga kasamang mga palatuntunan. Ano ba yung unang tipan? Ano ba yung unang tipan? Na ang sabi dito, di ba, sa Hebrews, taas lang natin ng konti, no? Sa Hebrews 8:13, binanggit niya din ito Doon sa sinasabi niya isang bagong tipan ay linuman niya ang una. Dapat ang magiging tumatanda ay malapit na lumipas, di ba? Yung isa niluma na, may bago, di anong ibig sabihin, di ba? Siyempre, pampalit yung bago, kaya nga niluma yun Ano ba yung laman ng mga niluma? Di ba? Ano kaya yung laman na yun? Yung tipan na niluma, kasama kaya doon ng Sabat? Ito, imbestigahan natin. Sabi dito, sa Deuteronomy 4:13, ganito. 13. Sabi, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin sa mga bagay ang 10 utos at kanyang sinulat 2 tatyas na bato. So maliwanag naman pala na ang tipan pala ng Diyos nung una ay yung 10 utos at yun ay nakasulat sa 2 tatyas na bato, di ba? So bukod dun sa 2 tatyas na bato na may lamang tipan, no, na 10 utos nga. So ano pa ang binigay dun sa yun? Sa 14 sabi, at iniutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan upang inyong mga gagawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. So, saktong-sakto doon sa binabanggit sa Hebrews 9:1 na ang unang tipan din yaon ay nagkaroon ng mga palatuntunan. No, di ba? So, yung mga palatuntunan, so yan yung mga pagkahandog. Pero yung mismong tipan na binanggit na unang tipan na niluma, ang tipan doon, iyan yung 10 utos. Napakalinaw. Anong katunayan, no? Na kasama nga dyan yung Sabat. Tuloy natin sa verse 5. Sabi sa verse 5, verse 2, Deuteronomy chapter 5, verse 2, sabi dito, ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Ito, nakipagtipan na raw. Ano kayong nilalaman ng tipan? Ituloy natin ang basa. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin ngang nangaritong lahat na buhay sa araw na ito. O, di ba, merong tipan ng Diyos sa kanila, so ituloy natin ang basa. Ano ba ang nilalaman ng tipang ito? Sabi sa verse 6, ako ang Panginoon mong Diyos, naglabas iyo sa lupain ng Egypto, sa bahay pagkalipin, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos harap ko.
ito pala yung nilalaman ng tipan, di ba? Ang liwanag. Nakipagtipan daw ang Diyos. Ano yung laman ng tipan? 3 Ito, minutes. binanggit, huwag ka magkaroon ng ibang Diyos. Pagdating dito sa verse 13, sabi dito, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng mga iyong magawin. Sa verse 12, iyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin, gaya ng iutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So, maliwanag dito mga kapatid, na ito palang utos patungkol sa ikapitong araw na Sabat, no? Ito pala ay kasama doon sa tipan na ibinigay ng Diyos kay Moises doon sa Horeb. Na ang tipang iyon, ayon dito sa bagong tipan, no? Ayon sa Hebrews 8:13, yun ay niluma na, 'di ba? Niluma na kasi meron ng bago, 'di ba? Kaya ibig sabihin lang nun is pinalitan na 'yon, 'di ba? Yun na ang kapalit. Kasi yung tipan na 'yon daw ang sabi dito datapot ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal palibhasa siya na may tagamagitan ng isang tipang lalong magaling na nilagda sa lalong mabuting pangako. So, kung yung unang tipan na kinaroroonan ng Sabat ay magaling, ito namang tipang bago ay isang tipang lalong magaling. Yan po ang dapat nating pansinin. Ano yung ano ba yung nandoon sa lumang tipan? Yan yung patungkol sa pahinga ng Sabat ni Kapito. Na yung pahinga ngayon ay pahinga ng katawan mismo, literal. Samantalang sa bagong tipan, nasabi ito'y lalong magaling sapagkat ito'y pahinga na sa espiritu, no? Mabasa yan sa Mateo 11:28, no? Sangayon mo sa dyan, sabi niya kanina. Iwan ko lang bakit naging totoo lang siya pagdating sa kanyang nagsasalungatan yung kanyang mga sinasabi. Ito pa sabi niya, pinapractice pa rin daw ng mga Kristiyano ang 7th day na Sabat. Ang sinitas niya 18:4 ng Gawa. Ito, papakita ko sa inyo kung paano siya naligaw sa talatang ito. Sabi dito, at siya'y nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at nikayat ang mga Hudiyo at ang mga Grego. Take note kung Englishin natin para mas lalong maintindihan ng ating kausap. Sabi dito, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded the Jews and Greeks. Anong ginagawa ni Pablo? Sumasamba ba siyang kasama nila? Ano bang sabi? And he worship o and he reason? Alam ba ng kausap natin na magkaiba ang kahulugan ng salitang reason at saka worship? No? Magkaiba yan 'Di ba? So si Pablo pumunta doon sa sinagoga tuwing time na pala. Okay. So proceed tayo for the cross-examination. First 10 minutes cross-examination for Cyrus as Judaism. Ako yung katanong? Yes. Sige. Ang sabi mo, utos ang spiritual Sabbath, tama ba? Anong talata mo sa utos ang spiritual Sabbath? Mateo 11:28 hanggang 29. Mateo 11:28, 29. Inutos ba dito? Saan banda dyan ang inutos? Yan mismo. Yung talata yan mismo nagsabi. No? Sige. Saan dyan parte inutos ng spiritual Sabbath dapat sundin? Saan dyan ang utos? Ito sa English, take my yoke, no? Yung salitang take, utos yan 'di ba? Learn of me, utos yan, 'di ba? And you shall find rest unto your soul. So, yan, para pala magkaroon ka ng rest, no? Anong Tagalog ng take? Basahin natin sa Tagalog. Pasanin ninyo ang aking pamato ko. Yan ang sabi sa Anong Tagalog. Tagalog ng take? Kunin yung take. Halimbawa, take it, kunin mo to. Utos ba ito? Siyempre, utos yan. Kasi, Spiritual Sabbath ba pinag-uusapan dyan? Action verb yan Utos yan. Dun sa... Spiritual Sabbath ba ang inuutos? Yung binanggit o, 'di ba, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ninyong kaluluwa. Yan spiritual Sabbath. So para pala magkaroon ka ng spiritual Sabbath, yan ang gagawin mo. Yung take. So yan yun. Kapag sinabing take, ito kunin mo, utos ba 'yon?
Utos yan. Kasi action verb yan eh, action word yan. Utos yan. Ano ang utos? Paano Yung ba take mag-utos dapat? Yan nga ang take. Utos nga yan. Kapag nga, kasi yan nga, di ba? Utos talaga yan. Take. Utos to, no? Take. Sa'yo, ang utos sa'yo, take. Utos yung take. Kasi verb yan, action word yan. Sige, no? Sino nag-utos dito? Si Cristo. Sino ang inuutosan niya? Yung mga tagasunod niya. Mga taga-sunod niya, no? Sabi mo rito kanina, binanggit mo rin na ako ay nag-Stroman policy. Tama ba? Pakitagalog yung Stroman policy. Yung mga gumagawa ng mga argumento ko na ng kalaban na hindi naman talaga sinabi ng kalaban. Argumento na ginasabi ng kalaban. Saan mo ito makikita? Yan yung term na ginagamit dun sa mga kadebate na gumagawa Nabasa mo na ba? Nabasa mo na ba to? Ah. Nabasa mo na? Ang alin? Itong Stroman policy na paliwanag? Nabasa mo, hindi? Kung gusto mo. Sige, wag na. Okay. No? Ang Hosea 2:11 at Lamentation 2:6, saan to inutos? Sino inutusan dito? Siyempre Kristiyano yung ba? binigyan. Yung Kristiyano binigyan. ba? Yung mga Kristiyano ba ito? binigyan. Kristiyano ba ito? Inutusan? Hindi. Yung mga ano yan. Sabi yung mo mga kanina binigyan, ito ay binigyan. ano? Sabi mo kanina ito ay Naganap. propesiya, Sa panahon. no? Propesiya, no? Sabi mo, saan itong propesiya nito sa New Testament? Yan naganap sa New Testament. Propesiya yan Naganap sa sa New lumang Testament? propesiya Sige yan po, sa anong panahon talata? noon. Yun Nalaganap nga, itong propesiya na ito. Colossus Anong talata? 2:14. Colossus 2:14. Itong propesiya na ito? Colossus 14. Yan ang katuparan Sigurado niya. ka? Sigurado Sige, pakiba. siyempre. No? Asan doon ang Sabat? Okay. Babasahin ko ba? Nasaan doon ang Sabat? Ituloy mo hanggang 16. No? So sabi mo propesiya ito. Sino nagpo-propesiya dito sa Hosea 2:11? Yung Diyos na nagsalita dyan eh. O, sino naganap ba to sa Hosea 2:11? Hindi. Naganap yan kasi kapag ang Diyos na nagsalita, talaga Kung naganap magaganap. na ito, propesiya pa rin ba ito sa Kristiyano? Yan nga ay propesya no, na naganap nga sa panahon Kristiyano. Ang pinag-uusapan natin sabat sa Kristiyano. Itong sinakausap dito, Kristiyano ba hindi? Kinakausap sa alang si 14 ng Colossus. Hosea doon sa- 2, Hosea 2:11. Okay. Kristiyano, hindi? Hindi. Yung Bakit binigyan ng pagka sabat sinasabi na- kinakausap. Oh, kasi natupad na to, no? Natupad daw Bakit pagka pinasabi, sa panahon na bakit? ng mga Kristiyano. Bakit? Oh, bakit pagka sinasabing wala na ang kautusan sa Old Testament ka kumukuha? Kristiyanong usapan natin. Yung Old Testament, kung mapansin mo dyan yung Hosea 2:11, meron dyang word na ginamit na will, indicating na it is a future tense. Diba? Kaya Sige, nga, sabi mo, hinihingi ko sa iyo kanina yung talata na ito ay katuparan ng propesiya. Sabi mo sa Colossians, tama ba? No? Pag napatunayan ko sa iyo na ito ay paano gagawin mo ngayon ito na hindi pala ito yung propesiya na sinasabi mo na magkaiba pala. pwede, patunayan mo. Oh. Pwede natin itong Ano bang papatunayan mo dyan? Cut the sa time. Lamentation 2:6, no? Proceed tayo sa Lamentation 2:6. question. Sige. Proceed. Sige. 4 minutes. Anong utos ni Kristo sa mga hintil? Nagbigay ka ng 5. Tapos ni Cristo mga hentil. Okay, yung nakasulat sa Mateo 5:21 na huwag mong sabihing wag mong murahin yung kausap mo. Yung nasa Mateo 5:28 na huwag kang tumingin ng may kahalayan. Yung sinabing magpakabanal ka. Yung sinabing pasanin mo yung kanyang mga pamato para Talata. alin doon? Sigurado ka ba na itong mga utos na ito ay bago at hindi ito nababanggit sa Lumang Tipan?
yan ay sinabi nga ni Kristo, 'di ba? Sigurado ka ba na ito'y mga bagong utos ni Categorical. Kristo? Sigurado. Sigurado ka, no? Na ito'y hindi utos sigurado. ng sa Old Testament, no? 3 minutes. Sige. Pero mababasa rin natin to. Alam mo ba na mababasa rin to sa Old Testament? Ang alin? Itong Matthew 5:21, Matthew 5:28. Sisiguro ko sa iyo, hindi yan utos, no? Ang usapan kasi natin ito, yung utos ba sa lumang tipan? Cut the time. Hindi yan utos sa Cut the lumang time. Categorical. Mababasa ba o hindi mababasa sa Old Testament? Yung Mateo 5:21, walang utos na ganyan, no? Na ganyan exactly, wala, hindi mababasa. Yung ganyan exactly na pagkasabi. Granted. Next question. Dako tayo sa Hebrews chapter 7 verse 12, no? Hebrews chapter 7 verse 12. Sino dito tinasabi rito na priesthood? Sino itong priesthood na sinasabi rito? Yun nga ang mga Levita. No? Sinasabi rito, there is necessarily change the law as well. Saan utos ito? Yun nga ang utos na pinamamahalaan nila. Saan utos ito? Anong utos ito sinasabi rito? Yung utos na 10 utos. Saan dito ang Marami 10 utos? Sa konteksto. Okay, yung sinabing kautosan, kasama dyan yung 10 utos. Sabi, yung kautosan dito kasama sa 10 utos. Paano mo nasabi? Kasi yung salitang law, no, ang ano kasi niyan, kumbaga, ang composition niyan, kapag may law, binubuo yan ng utos at saka judgment, no. Kumbaga, utos at saka kahatulan. Kaya Yung 10 tinatawag utos na law. to, ibig sabihin, wala Kasama. na sa 10 utos. Tama ba? Wala na, pinalitan na. Wala na sa 10 utos. Pwede kita patayin? Pinalitan niya ng mas bago. Hindi mo pwede patayin kasi mas bago ang pinalit, mas maganda ang pinalit. Hindi yung Anong kabaliktaran. pinalit? Yun nga pinalit, no, sabi nga, huwag mo na ngang bastusin yung kausap mo, ganun. 'Di ba? Yung sa Mateo 5:21, 'di ba? Na hindi mo pwedeng murahin yung Akala ko kausap mo. ba, So, yan akala ko bago. ba inalis na? Oo nga, inalis nga yan kasi pinalitan ng mas mabuti. Hindi siya pinalitan ng kabaliktaran, kundi pinalitan ng mas mabuti. Ninisip mo kasi siguro na pinalitan ng kabaliktaran. Hindi ganun. Mas mabuti Sige, yung nasa pinalit, sa hindi konteksto kabaliktaran. dito. Nasaan dito sa konteksto na sinabi rito ay pinalitan na mas mabuti? Okay, Nasa konteksto ba yon? nakasulat sa Mateo 5:20. Konteksto ba yung Mateo 5:20? Kasama magkarugtong yun sa 21. Konteksto ba yung 5:20 ng Yan Mateo? ay Konteksto ba rin niya? Kinaturunan ng konteksto. Sa kabig konteksto buo yan Edi, magkatabi nga yan sila. Edi, kasama nga yan sa konteksto. Ang Mateo ba at ang Hebrews magkatabi? Hebrews ba tinatanong? Malay namin lang kasi ang binanggit ko na last verse, Hindi, nasa Mateo Hebrews tayo. 5:21. Hindi naman tayo umalis sa Cut Hebrews. the time. Cut the time. Wala na pala. 2 seconds na lang. So, Sige. wala na tayong oras. Proceed naman tayo for the other side, no? Samuel. 10 minutes cross-examination. Ayaw nga pala, no? Cross-examination nga pala. Okay, tanong ko sa'yo, ang sabi mo kanina, no? Walang bagong utos. Tama ba? Sinabi mo? Sinabi ng talata. Cut the ng time. talata. Oo. Proceed tayo dun sa yes or no. Yes, sinabi ng talata. Babasahin ko yung talata? Hindi na. Cut the time. Bro, hindi ka pwede magtanong. Please. Sige, Proceed sige. for the next Okay. question. Yun bang nakasulat sa 1 John 2:8 na isang sinabing bagong utos? Naniniwala ka ba doon o hindi? Naniniwala ako sa bagong utos na yon at yun yung napapaloob Okay, sa salamat. 2 kautusan, mahalin ng iyong Salamat. Panginoon, higit sa iyong higit sa iba, o higit ng buong lakas, buong isip, buong Salamat. kaluluwa. Okay na. Okay, so inaamin mo Cut na the mayroong time, Sam. bagong utos. Cut the time. So, meron pa tayo natitirang 8 minutes 58 seconds. Ang rules natin, 15 seconds na hindi hihigit. Ibigay mo sa kanya yung gundaway, no? So, next question, please. Okay. Inaamin mo na mayroong bagong utos, tama? May bagong utos.
Inamin ko? Oh, inaamin mo ba na mayroong bagong utos? Inamin ko na bagong utos, mayroong bagong Salamat. utos, pero ito ay nirevise lamang. At mula rin ito sa Old Testament time. At ito'y kinukote lang ng Bisaya para mas papaliwanagan o mas pinaganda mga kautusan. Next question, please. Okay. Dahil inaamin mo ba mayroong bagong utos, inaamin mo rin ba na mayroong pinalitang utos? Merong pinalitang na utos? Okay. Pinalitan yung Old Covenant ng New Covenant. Okay, salamat. Sabi mo, pinalitan yung Old Covenant. Okay. Tanong ko sa'yo, ano yung Old Covenant na binanggit sa Hebrews 8:13? Ang Old Covenant, ito yung mga kautusan, no? Pasimula kay Moises. Hindi, magbigay ka ng specific, no? Na, halimbawa, kautosan, aling utos doon, magbigay ka ng halimbawa, kahit 2 utos lang. Alin dyan yung Sabat. yung Sabat? Okay, inaamin mo na yung Sabat ay kabahagi ng Old Covenant. Opo. Okay. Ang Sabat So, ay kabahagi ng Old Covenant at Tanggap mo kabahagi ba? pa rin ito ng New Covenant dahil ito ay shadows of things to come. At ang shadows ay merong pinagbabatayan mula sa Old Covenant. Ang naganap lamang ay yung Levitical priesthood Next question, at ang please. ceremonial law. Okay. Tanggap mo ba na yung nasa Old Covenant ay pinalitan na? Tanggap ko ba kung napalitan na ba ang Old Covenant? No? Ah. May New Covenant Cut the na tayo. Cut the time. 7 minutes, 7 seconds. Napapansin ko lang sa part mo, Tatanong ulit. Cyrus, huwag mo nang ulitin yung tanong. You have to answer directly. Sige. So, proceed for the answer. Okay, so yung tanong ko, tanggap mo ba na pinalitan na yung Old Testament? Pinalitan ang Old Covenant. Okay, salamat. So, Hindi Old Testament. Okay, tanggap mo na kasama dyan sa Old Testament na pinalitan ang ikapitong araw na Sabat. Hindi ko tanggap dahil ang Sabat ay nagpapatuloy, walang nabanggit na inalis ang Sabat o inalis dahil sa New Covenant, ito ay shadows ng things to come at ito'y dumating na at ang mga apostles ay nag-observe pa rin ng Sabat. Okay, bahala na makikinig doon. Sabi mo, walang mabasa na inalis. Ito, yun bang nakasulat sa Lamentation 2:6? Tama ba yun o mali? Latag mo yan, hindi ko sasagutin. Granted. Next question. Bira. Side comment, please. Okay. Next question. Yung Colossians 2:14, binanggit mo yan. Tanggap mo ba na merong pinawi dyan? Kung may pinawi, no? Hindi ko kasi maintindihan sa Tagalog eh. Cut the time. Cyrus, 5 minutes, 50 sige. seconds. Huwag mo nang ulitin yung tanong. Direct answer ka na lang. So, proceed tayo for the answer. Englishin natin. So, do you accept that there is something that is blotted away in that particular verse? Yes, merong mga pinawi dito. At ito yung tinutukoy nga na Levitical priesthood, gayon din naman yung ceremonial law. Ayon sa konteksto ng Hebrews chapter 7. Okay. So, do you read a phrase there saying Levitical priesthood? Because you say that you accept that there is something is blotted, no? According to this verse. So, meron ka bang nabasa dyan na Levitical priesthood? Kasi yan, bakit binabanggit mo eh? Nakasulat pa dyan yung salitang Levitical priesthood. Yes. Saan particularly dyan, yung Levitical priesthood? 5 minutes. Saan Hebrews dyan? chapter 7 verse 11. Hindi, andito tayo sa Colossians 2:14 kasi dito yung tinatanong ko. Kasi inaamin mo naman pala na meron talagang tinanggal, no? Blotting out. Question. Okay, saan dito yung sinabi mo na Levitical priesthood? Saan dyan nakasulat yung Levitical priesthood? Yun lamang yung 14. na-fulfilled. No? Yun lamang yung na-fulfilled sa mga Hindi. kautusan. Cut the time. Cut Sa the time. Colossians 2:14, Cut meron the ba? time. 4 minutes, 29 seconds. Malinaw ang tanong, Cyrus. You have to answer it directly. Please proceed for the answer.
Hindi nakasulat sa titik. Salamat. At Salamat. pero dito ay sinasabi sa ang konteksto nga ng LS dito ay yung ceremonial law at Levitical priesthood. Okay, eto. Aminado ka naman na walang nagsulat. Tanong ko, kapag ba ang Diyos ay nagsasalita, ginaganap ba niya yun? Ilatag mo yan? Granted. Next question. Sambira. Okay. Side comment, Sam. Next question. Ito. Tanggap mo ba na yung nasa Mateo 11:29 ay utos? Hindi ko latag yan. Granted. Next question. Ano yung latag niya? Sige, ano ko na lang. Wave ko na yung time ko kasi hindi na Okay, so 3 minutes 30 seconds was waived by Samuel Tahudda. Let's proceed for the closing statement by each other, no? Let's start for Samuel Tahudda. 5 minutes. So, maraming salamat po sa mga nandito ngayon. So, malino naman sa pag-uusap namin na itong kausap talaga natin ay umiiwas sa aking mga katanungan. Bagamat siya ginamit niya rin yung mga sitas, binanggit niya rin sa kanyang rebuttal, ayaw niyang sagutin. Anong ibig sabihin? Meron siyang iniwasan. Kasi nga naman, nung sinabi niyang wala na mabasang inalis, nabasa ko, ilang beses ko na nga binasa Kahit sa presentation ko pa lang, binabasa ko na yan, pero still, kanya pa rin pinanindigan na wala daw mabasa. Kayo na pong bahalang humusga. Ilang bisis na nga nabasa tapos sabihin pa niyang walang nabasa, 'di ba? At ito matindi. Pinipilit niya na yun daw sa 2:14 ay Levitical priesthood yan. Tinanong ko siya kung nakasulat ba diyan ang linaw, 'di ba? Sa Colossus 2:14 wala diyan yung binabanggit niyang Levitical priesthood, 'di ba? Yung term na yan, Levitical priesthood. Walang ganyan sa 2:14. So, yan ang malinaw na walang mabasa. Hindi yung sinasabi mo na walang mabasang inalis kasi mayroon na akong nabasa, no? 2 sitas pa nga yung nabasa ko Samantalang ikaw, wala kang nabasa, no, na nagsasabi na ito'y nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Kundi yun ay mga guni-guni mo lang yan, no? Kasi yun namang mga binanggit mo na sitas, halimbawa yung Acts 1:8 kanina, ay hindi sumasang-ayon sa sinabi mo nagpatuloy. Kasi ikaw na rin mismo ang umamin na yung nakasulat sa 1:8 na sabat ay hindi utos, no? Kundi ginamit lang na basihan, no? Doon sa kanilang lalakarin, kung gaano kahaba yung kanilang lalakarin. So, hindi pala utos doon na magsabat kayo. At lalong-lalo na yung ginamit mo rin nga sitas kanina sa 18:4, no, ng Gawa, no, na yung sabat doon nung si Pablo pala ay pumasok sa sinagoga kasi nga naman yung mga Hudismo, no, yung mga Jew ay sila yung nagkakatipon tuwing sabat. Kaya itong si Pablo naman tinitsempuhan niya na papasok din siya doon para anong gagawin? Siya ba ay magwo-worship kasama nila? 'Di ba? Magwo-worship ba? Ito gusto ko lang talagang pansinin kasi ginagamit talaga to ng mga naniniwala sa sabat pero hindi naman talaga nila iniintindi yung mismong nakasulat sa sitas, no? And he reasoned in the synagogue every Sabbath. Reason po ang sinabi, no? Yung salitang reason, no, ang katumbas po niyan ay kumbaga nakipagdebate, no? Nakipagkatiranan ka, kumbaga hindi siya sang-ayon sa mga nandun, 'di ba? Siya ay kontra sa mga nandun, kaya nga siya nakipag-reason, no? 'Di ba? Ano pang patunay na hindi siya sakay sa mga nandun, kundi siya ay kontra? Ito sumunod na sitas, sumunod na close, no? Dito pa rin sa Acts 18:4, ang sabi, and persuaded the Jews and the Greeks. Ano yung salitang persuaded? 'Di ba? Hinihikayat niya. Ito logic. Kung yung mga nandun sa sinagoga ganun sa sabat ay kapareho niya ng paniniwala, bakit hinihikayat pa niya? 'Di ba? Bakit persuaded ang sabi? Para saan kung pareho na kayo ng paniniwala ng una pa? 'Di ba? Kaya nga niya hinihikayat kasi nga hindi nga sila magkapareho ng pananampalataya, no? Dahil sa hindi nila pagkakapalataya, kaya nangyari na reason, no? Reason ang nangyari, hindi worship together with them, kundi reason in the synagogue, no? Nakipagtulig saan siya doon. Ano pang patunay na talagang hindi naman talaga pagsamampakay niya, kundi para talagang, kumbaga, debatihin. Sa Acts
Dito pa rin sa Acts 17. 17, saan na ba yun? Acts 17:2. Sabi dito, and Paul as his manner was, 1 went minute. in unto them and 3 Sabbath days reason with them out of the scriptures. O maliwanag naman yun, di ba? Hindi talaga worship ang paka niya dun eh. Talagang siya nakipagtulig saan, no? Ano yung kanyang kumbaga ipinangpatulig siya sa kanila? Ikasama na nga dyan yung binabanggit niya sa Colossus 2:14 na malinaw merong pinawi, no? Blotting out the handwriting of heresies that was against us, which was contrary to us, and took it away of the nailing it to the cross. So ano yun, yung binlot out. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in the speak of any of unholy day or of the new moon or of the Sabbath days. So kasama talaga yung Sabbath na binabanggit doon kasi yung Diyos, nung sinabi ng Diyos na I will cause, no, na to cease, no, yung sinabing papahinto na yung kanyang Sabbath doon sa Hosea 2:11, talagang gagawin niya yun. Kasi kapag ang Diyos ang nagsalita, time na pala. Okay, so Okay, 5 minutes for the other side, Cyrus. Cyrus, 5 minutes. Sige. Sige, kapayapaan po ang sumainyo. Salamat sa aking kausap ni Samuel Tehuda, no? Unang-una, no, wala siyang natalata na spiritual Sabbath, literally, no? At isa lang nilatag ko na spiritual Sabbath, na literal Sabbath, which is yung Sabbath day journey. Ibig sabihin, ito ay literal at nagpapatuloy pa. Hindi niya rin papasubalian na ito ay nagpapatuloy. Tinatanong niya sa akin kung ito ba ay utos. Natural, utos to sa Old Testament time. Hindi nga ito naalis eh. Kung hindi ito inutos, bakit nila ginagawa? No, bakit sila nagkasabat? Pangalawang puntos yung sinabi niya, reason together sa synagogue, no? Anong araw ba sila pumunta ng sinagoga? Siyempre, every Sabbath day. At saan sila pumunta? Sa sinagoga. Regardless kung nag-reason sila doon, no? Yun ay every Sabbath pa rin. Natural, pinaliwanag ko kanina na sila ay nagpapaliwanagan doon. Ano bang nire-reason nila doon? Tungkol sa sa kanilang Messiah, yung faith sa Yeshua. Dahil ang mga Orthodox o yung mga Pharisee ay hindi naniniwala sa Messiah na dumating na. Ang pinag-uusapan nila tungkol sa Messiah, yun lamang ang contradiction nila. Nag-usap ba sila regarding Sabbath? Nagtalo ba sila regarding Sabbath? Hindi. Bagkus nagsisitaan sila pag may lumalabag na Sabbath, no? Kasi nga nagpapatuloy pa rin yung Sabbath, no? Patunay na naman yan na ito yung nag-observe pa rin sila ng literal Sabbath, no? Wala rin sinabi rin diyan na kapag naglalatag na nag-aalis na ng kautusan, ang hilig natin kasama natin si Samuel Tehuda sa Old Testament time. Ang tanong, ano ang pinag-uusapan, no? Christian time no? Hindi ko magets kung bakit sa Old Testament time siya nag-aano. Hindi niya patunayan sa New Testament na inalis na yung Sabbath. Ipinipilit niya kanina na yung sa Colossians 2:14, no? Hindi niya yata nabasa tungkol sa Colossians 2:14, tungkol ito sa pagtutuli. No? Kung babasahin mo ito, iangat mo lang ng konti. Pagtutuli ito, circumcision. At mayroon talaga yung nailing in the cross talaga. Ito yung sa Messiah dahil nga nung namatay siya, wala na ceremonial law. Hindi mo na kailangan maghandog kasi ang Messiah na nga yung handog. At isang pinabagay rito, sinasabi rito sa kautusan dito, ito po sa pagtutuli. Ang uncircumcision. No? Siguro siya ay dahil sa supot, kaya hindi niya alam ito. Kaya ang akala natin dito ano yung kanyang sinasabi rito. Hindi niya maintindihan na nawala na yung ceremonial law. Ito yung not fulfilled, hindi yung Sabbath. Ang linaw naman na sinabi na wala na yung priesthood kasi wala na kwenta itong mga Levitical priesthood na to. Wala na silang gagawin, wala na ceremonial Wala nang ihahandog. No, natural wala na sila. Bukod doon, wala nang sinabi doon na Sabbath. No? Ang kautusan, mawawala lamang sa kautusan kapag mayroong isang kautusan para mawala ito. O sa batas, para mag-alis ka ng isang batas, kailangan mo ng isang batas para maalis yung batas. Pero wala siyang nabanggit na isang batas para alisin yung isang batas. No? At pinapakita lang dito yung kanyang hindi niya na binalikan yung Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 8 o 8-9 kasi nga alam niya na may ipit lamang siya rito na hindi nga ito tungkol sa natitirang Sabat. Yung napinipilitan niya natitirang Sabat, hindi pala spiritual Sabat to. No? At
pinapakita lang po natin dito na ang Sabat po ay nagpapatuloy. Bakit? Dahil ito'y ginagawa ng mga apostles. Tinamuin mo nga naman ano po, patay na yung Messiah, nagkasabat pa rin, nagpupunta pa rin sa sinagoga. No, kasi nga pareha sila ng religion ng mga apostle. Kung tatandaan po natin, ang Messiah po, si Apostle Pablo po, Judaism din po siya. Humiwalay lamang siya sa sekta ng Judaism o sekta ng Pariseo. Kaya nag-observe pa rin po sila ng Sabat. Ang linaw din po nito na sinasabi kanina ating, no? Ang linaw din po dito na sinasabi na wala siyang ilatag na spiritual Sabat, no? Na literal nga o na ito'y nag-ano nga. Bagkos ang meron lang talaga nababasa natin talaga, meron pa ring literal na Sabat, no? At maraming talata, hindi ko na lang nilatag yung mga talata regarding sa literal Sabat. At sinasagot ko naman yung mga tanong niya. Yun lamang po. Salamat. Okay, so dinideklara na natin na ang debate na ito ay natatapos na. Salamat sa mga nanood sa aming live. Bukas, manood ho uli kayo, 1:00 ng tanghali at 4:00 meron ho ulit. Under by Russia's account. Manood po tayo. Ngayon, sa debate na ito, bigay tayo ng pagpapasalamat sa recorder natin, si Russia, sa dalawang debaters, Samuel Tahuda and Cyrus Kahayon as Judaism and the MCGU. As my personal opinion, observance to their debate, hindi ako babase sa belief ko. Kasi kung belief ko, paniniwalaan ko dito, at yun ang i-implement ko to give them a score, talo si Cyrus doon. Pero hindi. Ibase natin sa debate. Ako, one of the thing na talagang sa part mo na ni Cyrus, yung pagsang-ayon niya, nasang-ayon siya sa spiritual Sabat. Pero kinu-question niya walang talata. Very irrelevant sa akin yun. So, I can give you 3 points sa part na yan. Kay Samuel naman as negative points, may sagot yung kabilang side. Spiritual, ceremonial ang nawala. Hindi yung Sabat. Bakit hindi mo kinalikot yun? So, 3 points ka rin sa akin sa part na yun. Punta tayo dun sa positive side. Ni Cyrus, nagagandaan ako doon, very, very consistent siya. And at the same time, ganun din si Samuel. There are times na talagang nagpapalitan sila ng verses to verses. Dumarating nga lang sa pagkakataon na hindi na nakakalikot ng palalim pa ng palalim bawat punto. So for me, bibigyan ko ng 4 points ulit si Cyrus doon and 4 points para sa akin si Samuel doon. So, it's a tie for me. 7-7. Maraming salamat sa nanonood kahit Kahit walang nanood. Hindi, meron 5 viewers actually. Merong sinayang ni Samuel yung mga puntos, hindi na niya kinalikot papalalim merong 5 viewers tayo. Isa diyan Muslim, I know, kasi na-post ko, isa ako sa admin diyan. Yung puntos ko lang napaka-simple. Bibigyan ko ng 3 points each for presentation, plus 3 points kayo doon. 3 points din doon sa yung stage, yung presence sa debate. However, doon sa pagdating sa tanungan, nakikitaan ko ng binibigyan ko ng mas malaking puntos si Cyrus doon sa straightforward na sagot na pag sinabing yes, yes, hindi, no, parang ganun lang ba, parang nakikitaan ko ng confident sa rebuttal niya kasi doon niya sasagutin sa rebuttal. So mas ako doon kaysa kay Sam, personal perspective to, meron siyang nakitaan ako na parang natatakot o parang playing safe ganyan. So 2 points sa kanya, 3 points. So overall ko siguro ako 3 plus 2 is 8 versus 9 in favor of Cyrus. Yun lang. Si Rasha pala to yung recorder. Pambihira. Ang gulo ng computation mo
Nagulo ako eh. Sige. Yung iba na masasabi. Cyrus, pala Russia, dapat minus yung mga hindi sinagot na tanong eh. Russia talaga, unfair. Ako naman. Sino yun? Si Ace? Ay, kayo na. Si Ace. Para sa akin, mas simula ko sa stand nila, mas naintindihan ko yung paliwanag ni Samuel. Doon sa stand, so bibigyan ko siya doon ng 4. 3 naman kay Cyrus. Pagdating sa tanungan, doon sa tanungan, ilang beses kasi si Cyrus nagpabago-bago na sagot tol, hindi tutol, tapos nagbabago-bago. Tapos pinaka ko dito, assist sa tanungan muna, 4 reses. Bibigyan ko na naman sila doon ng 4 ulit kay Samuel, 2 kay Cyrus. Tapos dagdag 1 points kay Samuel. Kasi minus points kay Cyrus to, kasi inuulit-ulit niya yung pag tinatanong siya ni Samuel, uulitin niya yung tanong para bang delaying tactics para sa akin yan eh. Tapos malaking kabawasan yung pag-amin mo agad na naniniwala ka sa spiritual Sabbath. Simulang-simula pa lang inamin mo na agad, tapos hanap ng talata. Yun nga eh. Ulitin ko na lang pag-i-score ko sa kabuuhan, bibigyan ko sa Samuel lang 8-5 kay Cyrus. Thank you. So, wala na magbibigay ng score. O, paano ba yan, Cyrus? Ano ka? Oo, ganun talaga. Ako, ang nagagandahan ako dun sa mga presentation mo. Okay yun. Kaso pagdating talaga sa question, Atas sa bante. ano talaga eh. Oo. Oo, kasi parang ang plano ko talaga, sumagot Eto pa. lang directly. Oo. Eto pa ang... Bro, paki-close mo na yung natin. Paki-confirm. Sige. So, dyan na natapos, no? Malinaw ang mga score na binigay at ang nanalo sa pagkakataong ito is Samuel Tahuda. Yun, salamat.